So magandang gabi ulit sa inyong lahat. Ngayon ay gagawa naman ako ng reflection o videos na hindi ko nakalimutan noong tayo ay nagkaklase pa. At ito ang final proyekto ko sa Kabanata Phil 6. Ang napili kong gawa ng refleksyon ay ang Kabanata 4 na ang pamagat ay ang mga konsepto ng wika at kultura. So, ang Kabanata 4 ay nag-unlad ng malalim na pag-uunawa sa mga mahahalagang aspeto ng wika at kultura. Tungkol sa standardization, napatanto ko na mahalaga ito para sa maiwasan ang kalituhan, lalo na sa mga disiplina kung saan ang tiyak na ortografiya at talasalita ay nagbibigay ng karinungan sa paggamit ng mga salita. Samantala, ang modernisasyon ng wika ay nagpapakita na ang wika ay buhay at umaangkop ang mga paglikha ng mga terminong tulad ng salipawpaw para sa airplane at paggamit ng cellphone o internet sa Pilipino ay napatunay ng wika ay sabay na pagbabago ng lipunan na pagpapalinaw ng kanyang bisa ng kabagong panahon. Kaya ang kultura at ang wika ay nag-iisa dahil kung walang wika, walang kultura. Walang kultura kung wala ang wika. Kaya sila ay nag-iisa at nagsasabay ng nag-uunlad ng sabay-sabay. Ayun naman ay dadako naman tayo sa pangalawa kong ginawa ng refleksyon, ang Kabanata 5. Ang pamagat ay ugnayan ng wika, ng kultura, pamumuhay at pananaw. So dito ay mauunawa na nito na ugnayan ng wika at kultura sa kanilang pamumuhay at pananaw. Kaya naging pamumuhay nila ay naging gamit ang wika sa pamumuhay at ang kultura dahil ito ang pinaka-importante sa lahat ng mga tao. Kagaya na naman ng pamumuhay dahil ang wika ay napaka-importante sa pagsasalita nila dahil kung hindi sila nagsasalita ay hindi sila nagkakakomunikasyon at hindi sila bigyan ng hindi sila nagkaka-connect ng mga idea at hindi sila at nagkakaiba-iba ang kanilang mga kultura, kaya ang kanilang pamumuhay ay napaka-importante na ang kultura at ang wika ay napaka-importante sa pamumuhay ng mga tao at kanilang ginagawa. Yun na po at maraming salamat.